Hello at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lady Moyna, dati pong nakatira dyan sa atin sa Holy Spirit. At ngayon ay nasa California, kasama po ang asawa ko at ang inay ko na si Sister Lucy Aklan. At ang gusto ko pong i-share ay yung time po ng buhay namin na nakita ko kung paanong kumilos ang Panginoon sa buhay ng pamilya namin. Sa Mindoro po ako ipinanganak at tumira po kami doon hanggang sa makatapos ng high school. Ang hindi ko alam, pag-graduate ng high school pala, ang assignment ko kay Lord is napakalaking adventure. When I was 17, lumipat po kami sa Quezon City. Napadpad po kami sa Holy Spirit habang naghahanap ng bahay na malapit po sa Diliman, kung saan po ako magka-college. Sanay po kami sa Mindoro na linggo-linggo nagpupunta ng church at madali lang po dahil malapit lang ang church, walking distance lang. Pero pagdating po sa Holy Spirit, wala pong church na malapit sa bahay namin. Medyo mahirap po ang buhay, konti lang ang pera, kulang sa pamasahe. Kaya may mga times na hindi po kami nakaka-attend ng church. May mga times na yun, nakaka-attend. Nung minsan na-meet namin si Brother Jerry Felipe, may church planting team sila noon, yung Terraces Ministry. Kasama rin po nila sina Brother Ted Matera, sina Brother Charlie Olivar. Kaagad-agad po nagplano sila na mag-start ng church sa lugar natin. Nag-umpisa po yung church sa bahay namin na napakaliit at marami po kami kaagad ginawa. DVBS, public crusades, nag-distribute ng mga flyers sa mga kapitbahay, nag-imbita. Naalala ko pa po hanggang ngayon, nagsisiksikan po yung mga maliliit na bata sa bahay namin kapag DVBS at nakakatuwa po talaga silang tingnan. Napakasaya po. Lumago ang iglesia sa paglipas ng maraming taon. Nagkaroon na rin ng mga outreach sa mga surrounding communities. Masisipag po ang mga manggagawa sa church na yan at tuloy-tuloy pa po karamihan sa kanila nandyan pa rin po hanggang ngayon. At the same time, habang lumalago po yung church ng mga panahon na nandyan pa po kami, yung church na nag-umpisa sa napakaliit na sala ng bahay namin long time ago ay isang maayos na chapel na at may mga classroom pa. Gusto ko lang sanang mabigyan ng diin sa testimonyong ito ay kung paano talaga kumilos ang Panginoon at kung paanong ginamit niya po yung kawalan namin ng pera noong mga panahong yun. Gumagamit siya ng kahit na sino upang maabot yung mga anak niya sa iba't ibang lugar. It doesn't matter sa kanya kung taga saan ka, kung ano ka, kung marami ka mang alam o wala, kung bata ka man o matanda. Noong mga times na yun, as a teenager po, ang tanging alam ko ay dapat sama-samang sumasamba ang buong pamilya every single Sunday. Dapat sama-samang pumupunta ng church. Dapat maglingkod kay Lord at maghatid ng mga salita niya sa mga tao. And I'm so deeply, deeply blessed and honored and humbled po to have been made part of that journey. Napaka buti po ni Lord at napaka mighty po niya talaga sa buhay natin. May magandang plano po si Lord sa buhay natin. Isang example po yung ginawa niya sa akin at sa buhay ng family namin. Maraming salamat and God bless everyone. Glory be to God.
Isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga kapatid. Tayo po'y muli mananambahan sa ating Panginoon at tayo dadako sa responsive reading ng aral ng Diyos ay matatagpuan sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18 na ganito po ang pagkabasa. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Tunay nga dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon ang mga pangyayaring nangyayari sa atin, sapagkat ang pangalan ng Panginoong Jesus ay siyang makapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, kami nagpapasalamat at nagpapatuloy kami nananambahan. Limitado man ang aming access, kami ay nasa internet, or limitado ang pagdalo ng aming mga miyembro sa inyong banal na iglesia. Ay ganun pa man, nagpapasalamat kami sapagkat alam po namin na kumikilos kayo, unti-unti nyo na pong binabalik sa normal ang lahat. Maraming salamat po Panginoon sapagkat kami po ay nagkita-kita, nagsama-sama sa inyong iglesia. At patuloy po kayong kumikilos upang kami magpuno o punuin ang inyong banal na tahanan nang sa gayon sama-sama po kami mag-awitan, magpuri, magbulay-bulay ng inyong mga salita. At sa huli Panginoon, nawa, huwag po kayong magsawa na magbigay sa amin ng sermon, ng mga pangaral, ng mga paalala na huwag po kaming mapagod na maglingkod sa inyo. Muli Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagpapalat biyaya pinagkakalog niyo sa amin. We declare victory, O Lord, na matatapos ang pandemic na ito sa inyong pangalan. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito mga kapatid. Kaya inaanyayahan ko po kayo na tumayo po tayong lahat at tuloy natin siyang pasalamatan. Okay, sarap kumawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiinak sa tuwa. Sa pagkadamang-damang
kaming dumudulog sa iyo, sa iyong trono, Panginoon, para magpasalamat at magpuri sa iyong pangalan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging lapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luputan ng iyong wagas na pasinta. Laluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Luluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Napakaganda ang panahon ngayon dahil wala ng bagyo, wala ng baha, maaliwalas na ang panahon. Sama-sama tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon ngayon sa ating mga tahanan dahil patuloy pa rin yung ating worship online. At mayroon naman din tayong gawain sa church tuwing linggo, pero limited lamang yung ating dadalo doon dahil sinusunod natin ang ating batas na magkaroon lang ng 10 to 40% na attendance natin. Kaya sinusunod natin kung ano ang mga protocol sa ating health department na ating gobyerno. So sa ngayon, tuloy yung ating worship online sa ating mga messages, sa ating mga post sa ating Facebook,
at saka sa ating YouTube channel at sa iba pang mga paraan sa ating multimedia ministry. Sa umagang ito, Panginoon, mga kapatid, buksan ang ating mga isip upang malaman natin kung ano ang layunin ng Panginoong Diyos sa ating mensahe ngayon. Ang title ng ating message ngayon ay Overflowing with Thanksgiving His People. So, ito ang ating talakayin ngayon, yung overflowing with thanksgiving His people. Ang His people, yung tao, mga tao na tinutukoy ng Diyos ay mga Kristiyano. Tayo mga believers of Christ, tayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ating buksan ang ating mga Bible, kung mayroon kayong mga Biblia, ating buksan sa unang Tesalonica 5:18. Sinabi dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So in everything give thanks. Sa lahat ng mga bagay o pagkakataon, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Kasi itong buwan ng November ay Thanksgiving month. So kung ano mang pinagaloob sa Diyos sa atin, tayo'y magpasalamat sa Kanya. Mayroon tatlong mga rason why God's people should give thanks. There are 3 reasons na aking hinanda sa ating message ngayon. Una, yung ating mga material na mga bagay. So yung kung ano ang mga pangailangan natin na pinagaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos because God is good. Lagi nating narinig sa ating mga kapitbahay siguro o sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kaibigan o sa ating kapwa Kristiyano o sa loob ng iglesia na laging sinasabi God is good. Tama yun. At nasa Bible yun. Kung mayroon kayong mga Biblia sa bahay, hindi ko na lang basahin, kayo na lang magbasa sa 1 Kronikas 16:34. At mayroon pang iba sa sunod na mga ating babanggitin na mga verses. Kasi ito hindi nakalagay sa aking outline. Kaya naisip ko lang ngayon na mayroon pang mga verses na nagsasabi na God is good. Sa Old Testament niya, 1 Kronikas 16:34. So God is good. Why good? Because God will supply all our needs. God is supplying all our needs. Mabasa natin yan sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. So, God shall supply all our needs. Ipagkaloob sa Diyos ang ating mga pangailangan. So, God is good talaga. Kasi siya magbibigay sa ating mga pangailangan eh. Sabi ni Apostol Pablo. At yung pangailangan natin, araw-araw, hinahanap natin yun. Minsan, mayroong mga tao na kulang sa kanilang mga pangailangan. Mahirap hanapin. Hindi natin masumpungan minsan yung ating mga pangailangan. Minsan nabahala ang tao. Nag-worry siya. Lalo sa ngayon na panahon, no? Sa panahon na narito tayo sa crisis, na mahirap yung mga kailangan natin hanapin, yung pagkain, trabaho, o ano pa, na kailangan sa bawat isa sa atin o sa ating tahanan. Minsan na frustrated na yung iba, no? Naguluhan na yung isip kung anong dapat gawin. Pero God is good. Ang Diyos ay nandyan. Nakatingin sa atin at ipagkaloob niya ang lahat natin. Everything that we need, God will provide. Sabi sa Mateo, sabi ng ating Panginoon, Mateo 6:25, Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? So minsan tayo nag-isip,
kung ano ba ang ating kailangan sa ating buhay. Kailangan tayo ng pagkain, inumin, ating damit, yung ating hanap tayo ng bahay na matirahan, shelter. Alam na ng Diyos ito. Kasi ipagkaloob ng Diyos ito. Higit pa nga na ipagkaloob sa Diyos na mga kailangan natin kasi alam ng Diyos yun. Pero ang gawin, sabi ng Panginoon sa 33, sa Kabanatang 6, talatang 33, sinabi dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, lahat ng mga kailangan natin idaragdag sa Panginoon sa kondisyon hanapin natin siya. Kasi tinutukoy dito, tayo mga anak ng Diyos Tayo naman nandyan sa Kanya. Tayo ay sumusunod sa Kanya. So, wala nang problema. Wala nang hadlang sa mga pagpapala na ipagkaloob sa Diyos sa atin, lahat ng mga pangailangan natin sa araw-araw. So, ang kailangan natin na palakasin yung ating pananampalataya, palakasin yung ating positibo na pag-iisip na ang Diyos ay mabuti. God is good. Ang Diyos ay nagkontrol sa atin, nakakita sa atin sa ating pangailangan, kahit hindi pa natin banggitin sa Kanya, yung ating pangailangan, alam na ng Diyos yun. Yung sa Mateo 6:34, kung idagdag natin yung verse na yun. So, alam na ng Panginoon yung ating pangailangan, kaya hindi tayo mag-worry. Hindi tayo mabahala sa ating mga pangailangan. Because God will provide all our needs. Yun, mga pagkain yun, no? Pagkain, inumin, damit, shelter, yung ating tahanan o bahay na ngailangan tayo. Pangalawa, yung pera. No? So, problema sa tao ngayon, pera. O, walang pera. Walang mga trabaho. Pero remember that God owns the money. Siya ang may-ari ng pera. So, wala namang imposible kung tayo ay manghingi sa Kanya. Kailangan lang tayo ng pananampalataya. Sa Hagay 2:8, "The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts." Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon na mga hukbo. So, no problem sa pera. Kasi iniisip natin, saan ba tayo maghanap ng pera? Dito sa church, maraming dumadaan dito, nanghingi ng tulong, ang hinahanap pera. Kahit magkano na ating ibigay sa kanila. Yun ang naging problema sa tao ngayon. Pero, sabi nga dito sa Biblia na ang may-ari ng pera ang Diyos. So, doon tayo manghingi sa Diyos. Hingi natin. Dahil kung manghingi tayo sa Diyos, ipagkaloob. Sabi nga, God will provide. Dahil may kayamanan ang Diyos na sa langit na ipagkaloob sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero isang kondisyon, kasi ipagkaloob naman talaga sa Diyos yung pera sa bawat isa sa atin, kailangan na hindi magbago ang ating puso. Kasi pag ang tao may mga pera na, lalo na pag malaki na ang pera na pinagkaloob sa Diyos sa kanya, nagbago ang kanyang puso, nagbago yung kanyang isip, ang kanyang puso, doon na yung pagmamahal o pag-ibig niya sa pera. Merong warning dito ang ating Panginoon, at sinabi sa unang Timoteo 6:17, kung meron tayong mga Bible dyan. "Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who give it richly all things to enjoy." Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay magpabilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. So, maliwanag na nais ng Diyos sa pamamagitan ng sinasabi ni Apostol Pablo na hindi natin baguhin ang ating puso sa pag-ibig doon sa pera o sa kayamanan natin. Bagkus, ang ating puso ay ibigay natin sa Panginoon. Dahil
ang Panginoon siya ang nagbigay kaloob sa mga kayamanan na yan para sa atin. Ang totoo mga kapatid, hindi masama pag magkaroon tayo ng maraming pera. Hindi masama pag marami kang pera. Ang masama kung ang puso natin doon na sa pera, iniibig na natin ang pera kasi mahiwalay tayo sa Diyos doon. At saka magkaroon ng maraming kaguluhan sa buhay ng tao kung ang kanyang puso ay nandoon sa kayamanan niya. Mabuti yung nasa Panginoon tayo, i-balance natin. Sabi nga, kailangan tayo matalino sa pag-handle ng kayamanan natin o yung pinagkaloob ng Diyos na mga pagpapala. So, ang Diyos, nais niya na nakatutok lamang tayo sa Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na bigyan tayo ng pera, kayamanan upang magkaroon tayo ng sagana at magkaroon tayo ng buhay na masaya, no? Abundant life o prosperous life. Kasi marami tayong magagawa eh. Meron tayong narinig na minsan negatibo yung pag-isip na huwag na tayo mag-isip na magkaroon ng maraming pera. Kontento na tayo kung makakain tayo, makabili ng ulam, okay na yun, makabayad sa upa, kontento na tayo dyan. Ay, pwede naman yun, pero bakit doon tayo maging kontento sa mga bagay na yun na hindi tayo makatulong sa iba kung tama-tama lang. Kaya ang advice ito sa Bible na huwag tayong magkontento kung kulang pa. Di ba? Bakit magkontento ka kung kulang pa yung pera, hindi ka pa magkakilos ng maayos? Doon na tayo maging kontento kung sapat na o sobra na yung pinagpala ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung natanggap natin yung mga pagkapala. Tingnan natin sa Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinidagdag ang kapanglawan. So, kita natin na nais ng Diyos na tayo ay maging mayaman o yayaman tayo, sagana sa lahat para makatulong tayo sa nangailangan, para magkaroon tayo ng magandang sitwasyon sa buhay natin, makakilos tayo ng maayos dahil may pira ka may kaya ka. Pag wala kang kaya, ang isip natin, utang. Lagi lang tayong umuutang. Hindi tayo makabayad sa ating upa sa bahay, hindi tayo makabili ng masarap na ulam, hindi tayo makasakay ng mga sasakyan dahil wala tayong pangpamasahe, nagalakad lang. Napakahirap na sitwasyon yun. So, kailangan na, sabi dito, ni Haring Solomon, na ang pagkapala ng Panginoon ay magkaroon ng kayamanan, ay nagpapayaman, at hindi niya idinagdag ang kapanglawan. So, walang problema na maidudulot doon kung ang pagkapala ng Panginoon ipagkaloob sa atin. Kasi kontrolado tayo ng Panginoon So, isipin natin na walang kontrol ang Diyos sa pagbigay sa atin ng pagkapala. Ang nangyari kasi, tayo ang nagkukontrol Yung ating mindset, yung ating pananampalataya. May sabi nga ng iba, how big is your God? Think rich. Kasi God is good. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya mayroong mga kayamanan, siyang may-ari ng mundong ito. Ikaw, anak ng Diyos. So, dapat lang. Totoo naman yun Pero depende nga sa atin. Kung tayo ay sumusunod, nanatili, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. So, God wants us to live abundant life. Gusto niyang yayaman tayo. So, mag-umpisa tayo sa pag-isip, mag-umpisa tayo sa panalangin, hingiin natin sa Panginoon, i-claim natin ito, ang kanyang mga blessings upang magkaroon tayo ng maraming pagkapala o maraming pira. Okay? Sa Juan 10:10, buksan natin yung mga Biblia. Si Kristo mismo nagsabi, sa John 10:10, sabi dito, the thief cometh not, but for to steal, and to kill,
and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So, si Kristo pumunta rito, magbigay sa atin ng buhay, buhay na walang hanggan, buhay na matiwasay, at yung buhay na abundant, sagana ang buhay natin. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya pumunta siya rito para magkaroon tayo ng abundant life, prosperous life, saganang buhay. Minsan nakita natin kasi hindi epektibo sa ibang tao. Bakit? Nag-iisip tayo kung bakit hindi sagana ang buhay niya, bakit mahirap. Nasa tao yun eh. Nasa pananampalataya natin yun. Nasa ating personal na desisyon kung kontento ka na dyan sa mga bagay niya. Kasi malawakan itong mission natin. Tinawag tayo ng Panginoon dahil mayroon tayong mission. Mayroong ipagawa ng Diyos sa atin. Yung pangangaral. Inutusan na tayo ng Panginoon, the Great Commission, sa Mateo 28, na ipangaral ang kanyang salita para maraming maligtas. Paano natin ipangaral kung wala kang magamit na pera? At hindi ang sinabi doon, hindi lamang sa Pilipinas tayo mangaral o dito lang sa Quezon City. Buong mundo eh. Buong mundo, malaking gastos yan. Milyon-milyon yan. Kung dito lang tayo, hindi tayo magkakawa ng milyon. Ay, hindi natin matutupad yun. Marami tayong mga plano na magtayo ng malaking building para sa edukasyon. Sa ating mga Bible school, marami tayong mga programa para sa mga convention natin. Magtayo tayo ng building. Paano maitayo kung wala tayong pira? Hanggang isip lang tayo. At hindi na tayo na-claim sa Panginoon. I-claim natin yun. Kasi nandyan eh. God's provision is there. Nandyan na. Nasa atin na yun. I-claim na natin. Abundant blessing ang pinagkaloob sa Diyos sa atin, mga kapatid. God shall provide all your needs. The blessing of the Lord makes us rich. So, pagkaloob talaga ng Panginoon. Pero mayroong isang bagay dito, dahil karamihan sa atin, mayroon namang pinagkaloob sa Diyos, kahit hindi pa maramihan, kakaunti pa lamang, dahil minsan yung iba kontento na, ay isang challenge natin, na kung ipagkaloob sa Diyos yung mga bagay na medyo maluwag-luwag na, ibig ko sabihin medyo may kaya na, huwag kalimutan ang Panginoon sa pagpasalamat at sa pagbigay sa kanyang 10% o sa offering. Dahil yun ang tinutukoy ng ating Diyos noong una panahon sa Old Testament. Ganon din sa New Testament, panahon ni Kristo. Na dapat tayo ay magbigay. Ibalik natin sa Panginoon ang sa Kanya. Sa Malakiyas 3, yes, kung meron tayong mga Bible, buksan natin. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, na manghukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan ng langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Napakaganda, no? If we are faithful in giving, ibalik natin yung bahagi sa Kanya, sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng mga pagkapala. 10% ang hiningi ng Panginoon plus ating offering. At ang kondisyon, ipagkaloob ang mga pagkapala, ibuhos, ihulog, sabi dito, ihulog ang pagkapala ng Panginoon na wala ng sapat na kalalagyan. Kaya kung mga bahay natin maliliit pa, umpisahan ninyo pag-iba. Palakihin na ninyo. Ihanda na. Kung inyong negosyo maliit pa, umpisahan ninyo, palakihin na. Kung inyong mga trabaho, huwag mabagal na magtrabaho. Masipag ka para ma-promote. Para yung sahod ninyo magdoble. Yun ang kailangan natin. Masipag. Ang mga Kristiyano, masipag. Mabilis mag-isip. At tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Sabi daw, His people, ang kanyang mga tao.
ang kanyang mga lingkod, mga anak niya, mga followers niya, dapat magpasalamat, umaapaw pa. Paano tayo magpasalamat na umaapaw kung kulang nga? Minsan nga, hindi na nga makadalo sa pagsimba dahil walang pamasahe. Paano yon? Kasi hindi alam eh. Ngayon na alam natin na pagloob pala sa Diyos sa atin, yung mga pagkapala, yayaman pala tayo, i-claim natin yun. Sundin natin at gawin natin kung anong nais ng Panginoon. Dahil nais ng Diyos na tayo po ay maglingkod na masaya. Walang kapanglawan, walang problema. Yun ang gusto ng Diyos eh. May minsan kasi yung tao, mga negatibo yung pag-isip, alisin natin yun. Alisin natin yun. I-focus natin sa Panginoon yung tamang pananampalataya. Pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita ngayon, pero ipagkaloob ng Diyos yun. Walang imposible sa Diyos. All things are possible with God. Dahil Diyos siya. Yun ang dapat isipin natin. So, ibalik natin 10%. Dahil ibuhos ng ating Panginoon ang mga pagpapala kung tayo po ay tapat. Naalala siguro natin yung isang byuda doon sa temple na nagsamba nung pumasok sila ang ating Panginoon Jesucristo at mga apostoles sa panahon ng offering, binigay sa isang byuda yung 2 sentimo. Yung 2 sentimo niya, pangbili sana ng turta sa bikire. Pero binigay niya, wala na siyang pangmerinda. Pero hindi siya nagsisi, binigay. Dumating ang mga ilang araw, tapos siya nagsimba, nakabili siya ng guldilak. Biro mo. Imbis pang turta, binigay niya, pero sunod na mga araw, nakabili siya ng guldilak. Mas mahal yon kaysa turta. So maraming mga testimony na ganyan. Na wala na silang pera, binigay doon sa simbahan, binigay sa Panginoon para may magamit doon sa kapilya. Pag-uwi nila, sunod mga araw, pinagpala. Ganun ang sitwasyon eh. Depende sa faith natin. If we believe in God, and God is promising us na ibigay niya kung ano ang ating mga pangailangan, He will do it. Gagawin ng Panginoon yun para matutuwa tayo. At mag-glorify natin siya. Ganun naman talaga ang tao, no? Hindi naman magpasalamat ang tao kung wala kang maibigay. Kung maibigay ka, lalo na pag malakihan, ay, laging magpasalamat sa iyo yun. Saludo sa iyo yun. Ganun ang Diyos eh. Walang limit na ibigay sa Diyos sa atin ang mga pagkapala na sa atin yun ang problema. Sa atin ang problema. So kung nagbigay na tayo sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon natin ibigay, kung marami ng pinagkaloob sa Diyos sa atin ng mga pagkapala, o kahit kakaunti, kung saan ka, kontento ka doon, kunin mo na yung iba, tutulong ka sa mga nangailangan. Sa 2 Corinto 9, 7-8, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisigana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipagana sa bawat mabuting gawa. Napakaganda, no? Kung tayo ay nagbibigay, tumutulong, hindi ka mawalan. Dahil pasaganain ng Diyos ang mga pagpala na matatanggap natin. Lalo na sa ngayon na maraming nasalanta sa bagyo na ating mga kapatiran, nangailangan tulong. Hindi naman din tayo nagpapaya. Mayroon naman tayong action na makatulong.
Iniipon natin yung ating kayamanan para maibigay natin, namili tayo ng mga pagkain. Nag-risk tayo ng mga damit o ano pang mga relief goods para maitulong natin. Ano naman, nandyan, marami na. Ibibigay na yan. Nakaipon na tayo ng malakihang pira. Hindi pa naman milyon-milyon kasi wala pa nga eh. Hindi pa nga nakaabot ng milyon. Sana nga, bawat members mayroong milyon, maging milyonaryo lahat. Yun ang nais ng Panginoon eh. Huwag mag-limit sa ating isip. God is good. All the time. Pagkaloob talaga ng Diyos yun. Yung ating mga pangailangan. So, ating tulungan. Kasi yun ang nais ng Diyos na tayo'y pinagpala ng Diyos upang makatulong sa iba. Hindi lang magbigay tayo sa bahagi ng ating Panginoon para may pagkain sa bahay ng Panginoon, para mga gawa makakilos ng maayos. Tutulong din tayo sa mga nangailangan. So, kailangan tayo na buong puso na magpasalamat sa Panginoon dahil lahat ng mga bagay na kailangan natin at nais natin na mangyayari ay ipagkaloob ng ating Diyos na ating Panginoon. Pangalawa, na mga rason kung bakit tayo magpasalamat sa Diyos na overflowing ang ating physical na katawan or physical body. Sabi nga ng iba, dapat pagising natin, magpasalamat ka na kasi buhay ka. O tama naman din yun eh. Kasi yung pagpasalamat natin sa Panginoon at hindi natin masukat yung pinagkaloob sa Diyos na buhay natin. Higit pa sa mga bagay material. Sabi nga, binasa natin kanina sa Mateo 6, masigit ang buhay natin kaysa mga bagay pangailangan natin sa araw-araw. Ay hindi tayo dapat mabahala. Ang ikabahala natin yung ating buhay kung nasa Panginoon ba o wala. Dapat nakalaan dito sa Panginoon yung ating body, yung ating katawan. Kasi sabi nga, yung body ay temple of God. So, ibigay natin. I-surrender natin sa ating Panginoon yung ating body. At our body is healthy. Malakas. Pagkaloob talaga sa Diyos na malakas. Ayaw ng Diyos na mahina ang ating katawan. Ayaw ng Diyos na mayroon tayong mga sakit, may karamdaman. Ayaw ng Diyos yun. Huwag kayong mag-isip na, normal lang ito. Talaga namang magkasakit tayo at mamatay. Hindi pa, mga kapatid. Pagkaloob sa Diyos, ang buhay natin na malakas at mahaba ang buhay. Minsan kasi ang mindset natin hanggang 70 lang. Minsan ngayon ba hanggang 60 lang. Mayroon pang nag-wish, sana Lord, makarating ako ng 50, okay na sa akin. Grabe naman. Kung ano ba ipinagkaloob sa Diyos sa atin ng mahabang buhay, sabi nga sa Genesis 6:3, na 120 years old, ipagkaloob sa Diyos sa tao, sa ating henerasyon. Si Haring David, gusto niya 70 to 80. Ay, hindi siya naglampas ng 80. Matay siya. Kasi yun ang wish niya. Huwag kang mag-wish na maiksi ang buhay. Mag-wish tayo na medyo mahaba kahit 100. I-wish natin. Kasi nais ng Diyos na makarating tayo. Ay si Abraham, 100 na ang kanyang edad. Nagkaanak pa kay Sarah, ang kanyang asawa. Na ang kanyang asawa, ang edad 90. Wala naman tayong narinig sa ngayon, sa ating henerasyon nga, may nanganganak pa na ang edad niya kahit 50 o 60, wala naman siguro. Sa atin, si Pilipinas, ang pinakamataas na edad sa babae na nanganganak, siguro 40 mahigit. Wala pang mahigit 50 o 50 ang edad nanganganak, wala. O 60, lalo na. Pagkaloob sa Diyos, baguhin yung ating pag-isip, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, change your mind. Baguhin natin. Yung ating isip, isang-ayon natin sa sinasabi sa Biblia. Huwag tayo magsing-ayon sa mundong ito kung anong iniisip sa mundo. Na sa mundo, maraming sakit. Sa mundo, problema. Sa mundo, wala ka ng pag-asa. Mali yun. Kahit sa anong
paraan. Kahit anong pangyayari, may krisis o ano pang problema sa mundo, nandyan si Lord. God provides. Ilang isipin natin. Tagay sa ating puso. So, God makes us strong. Our physical body. Saan ba mabasa? Sa Isaiah. Kung meron kayong mga Biblia sa Isaiah, tingnan natin. Ihanda inyong mga Biblia. Sa Isaiah 40, verse 40, umpisa tayo sa verse 28. Verse 28 hanggang 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa, hindi nalalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. He giveth power to the faint, and to them that have no might. He increased strength. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahihina, at ang walang kapangyarihan ay pinanaganan niya ng kalakasan. Even the youth shall faint, and be weary, and the young men shall utterly fall. Pati na mga kabataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ngunit silang nangangahintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y mailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga pagod. Sila'y magsisilakad ay hindi mga hihina. Tingnan niyo. Napakaganda. Talagang malakas tayo. Nais ng Diyos malakas tayo palagi. Para daw ang agila, hindi manghihina. Malakas, kahit maglalakad tayo, hindi tayo manghihina, hindi napapagod. Ganun ang mga anak ng Diyos. Na dapat ito ipasalamatan natin ang Panginoon. Dahil pinagkaloob sa atin yun eh. So, sa atin kasi, minsan negatibo ang ating mga pag-isip. Dito pa, sa mga awit 103, verse 1 to 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Biro mo, ang Panginoon, nais niya na wala tayong sakit. Gagamutin na Panginoon yun eh. Pero ngayon kasi, mahina na yung pag-iisip natin. Pag may sakit, diretso na sa doktor. Pag may sakit, diretso na sa ospital. Lalo na sa ngayon na may COVID-19. Pero sabi nga, sa narinig ko, na hindi na maraming nagpa-admit sa hospital kasi pag nagpa-admit ka, lahat ng karamdaman mo pagdating doon sa hospital, sabi nga, narinig ko lang yun. Sabi nga na COVID na. So kung may trangkaso ka, hindi nabanggitin yung trangkaso kundi COVID eh. Kasi symptomatic. Ang symptom sa COVID, may lagnat, may trangkaso, may sipon, may ubo. COVID na kagad. Malaking gastos yun. Kaya minsan yung mga may sakit, may karamdaman, nasa bahay na lamang. At mag-pray sa Panginoon. Mag-pray natin. At sa pamamagitan ng ating prayer, kasi nais ng Diyos na ang ating mga sakit gamutin niya, doon tayo hingi sa Kanya ng tulong. Siya ang ating doktor. Pero we are not against sa medicine. Ha? Kung hindi na makaya, di punta tayo sa doktor. O kung maari,
dito tayo sa ating paghanda sa ating physical na katawan. Kasi minsan, pupunta na tayo sa doktor kung grabe na. Kung meron ka pang naramdaman na medyo hindi maganda, di magpakonsulta ka na. O kundi maghanap ka ng paraan para malakas ka, mabalik yung lakas mo. O manalangin sa Panginoon, hingiin mo sa Panginoon. Ganun lang ang ating dapat magawa. At sabi dito, be wise. Sa Proverbio 24:5, sa Proverbs 24, verse 5, sinabi dito, a wise man is strong. Yea, a man of knowledge increaseth strength. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ng kapangyarihan. So, we must be wise. Kung wise ka, you're very strong. Kasi ikaw nakahanda eh. Alam mo kung anong mangyayari sa buhay mo. Naisip mo kung anong nais mo. Kung anong kaya mo. Kung anong sitwasyon mo o status mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pananampalataya mo. Be wise. Alam mo yung paligid ay yung takbo ng buhay. Takbo ng mundo. Dapat alamin mo. Be wise. Maging strong ka. Maging banatag ka. Maging malakas ka. Yun sinabi. At remember, God will protect us. Sa mga awit 91, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siyang tumatahan sa lihim sa dako ng kataas-taasan ay manatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Surely He will deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapapuksang salot. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka ng kanyang katotohanan, ay kalasag at baluti. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Ikaw ay hindi matatakot sa kakikilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth on noonday. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man sa sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Only with thine eyes shall thou behold, and see the reward of thy wicked. Iyong mamamasdan lamang ang iyong mga mata, at iyong makita ang ganti sa masama. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Walang kasamaang mangyari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Napakaganda. So our body, healthy, protected ng Panginoon. God is in control. Huwag tayong matakot. Sundin natin ang Panginoon. Huwag tayong magpadaig sa anumang mga problema sa mundong ito. Kung anumang mga pandemic na mayroon. Huwag matakot, maglingkod sa Panginoon. Simbahin natin ang Panginoon, paglingkuran natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Panghuli, yung pangatlo, na dapat tayo'y magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa spiritual na buhay natin. Ang ating spiritual na buhay ay hindi masusukat ang pinagkaloob sa Diyos sa atin. Alam niyo,
kung ating isip-isipin at yung ibibigay ko sa inyo na mga verses sa Bible, ulit-ulitin ninyo pagbasa sa inyong tahanan, huwag niyong tigilan sa pagbasa hanggang hindi niyo maintindihan. Napakaganda ang pinakaloob sa Diyos sa ating spiritual na buhay. Ibig kong sabihin yung ating kaluluwa. Kasi ang ating pagkatao, mayroong tatlong laman. Yung ating physical, yung ating espiritu, at yung ating kaluluwa. Yun, makikita natin dito kung bakit nais ng Diyos na tayo magpasalamat sa Kanya. Dahil hindi magawa ng tao yun. Ang Diyos lamang magawa. Dahil dito, ang ating katawang lupa, baguhin niya, gawing espiritu, tapos yung espiritu, lagyan ng bagong katawan, yung bagong katawan na hindi na masisira, hindi na mabubulok, at makasama natin ang Diyos. Walang ibang paraan, hindi naman tayo makadritso sa langit. Walang paraan na makadritso tayo sa langit, hindi natin alam kung saan yun. Kahit marami mga rockets ngayon nagawa sa taong 2020 at sa darating mga taon siguro, abot pa tayo sa ibang mga planeta sa ating universe. Hindi natin makita ang langit doon, yung tirahan ng ating Panginoon. Sa pamagitan lamang sa ating pagsunod sa Diyos, sa paglilingkod natin, dito natin malaman na magkaroon tayo ng buhay na sangayon sa kalooban ng Panginoon, living with God. Ito sa 1 Corinto, kung meron tayong mga Bible, sa 1 Corinto 15, 44 hanggang 58, it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa. Binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang pangalawang Adam, ang ibig sabihin si Kristo. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos ang ukol sa espiritu. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Ang unang tao ay taga-lupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. As is the earthy, such are they also that are earthy, and is the heavenly, such are they also that are heavenly. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga-lupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang taga-langit. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din natin ang larawang ukol sa langit. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Sinabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagpamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ng pagmamana ng walang kasiraan. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Yung sleep, tawag daw patay, no? But we shall all be changed. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mangangatulog. Ibig sabihin, mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and he shall be changed. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. For this corruptible must put into incorruption, and this mortal must put on immortality, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, sa itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.
So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyari ang walang wikang nasusulat, nilamo ng pagtagumpay ang kamatayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. But thanks be to God, which gave it the victory through our Lord Jesus Christ. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, immovable, always abounding in the mark of the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y nagsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang malaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pagpalain tayong lahat sa mga salita ng Diyos na ating nabasa, na ang spiritual na buhay natin, hindi natin masukat ang gagawin ng ating Panginoon sa darating na mga araw. Kaya dapat lang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Spiritual blessings ay napakahalaga sa buhay natin. Hindi lamang sa mga material bagay na ating narinig kanina na ipinagkaloob sa Diyos. Ang ating physical na body, pinagkaloob sa Diyos na malakas. Ang ating spiritual na buhay, mas higit pa na dapat pasalamatan natin dahil ginagawa ng ating Panginoon. Sa huli, sa Efeso 1:3 hanggang 14, verse 3 hanggang 14. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagkapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapilit niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kaniya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob na masagana na minamahal, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, na sa Kanya ay maroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, na isinagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure which He had purposed in Himself, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang minagaling na pinasiya niya sa Kanya rin, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in the all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sang kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa,
sa kanya sinasabi ko. In whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will. Kay tayo rin naman sa kanya ay ginagawang mana sa itinalaga niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, in whom we also trusted, after that we have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Na siyang patutuo sa ating mana, hanggang sa ikatubos ng sariling pag-ari ng Diyos, sa ikapupuri ng ng kanyang kaluwalhatian. Pagpalain naman na Panginoon. Napakaganda dahil ang blessing natin, Panginoon, spiritually, physically, at material na mga bagay na kailangan natin, pinagkaloob na sa Diyos sa atin. Naka-ready na yan, depende na sa atin, sa pagtanggap natin, depende na sa ating paniniwala na dapat tayo'y magpasalamat sa Kanya. Sa huli, meron pa tayong huling babasahin para ipalaala sa atin yung ating overflowing with thanksgiving. Pagpapala ng Panginoon na dapat natin ibalik yung ating pagpasalamat na saganang pagpasalamat at sobra-sobrang pagpasalamat sa Panginoon na hindi natin masukat yung ginagawa ng Diyos sa atin. Sa mga awit 100, huli na, yun ang last. Sa mga awit 100, maiksi lang itong mga verses. 5 verses lang. Sa verse 1, sinabi, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpasalamat, at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth all generations. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ang magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon. Hindi masukat ang aming kagalakan at hindi namin maisagawa ang higit na pagpasalamat sa inyo na dapat mangyari sa bawat isa sa amin na inyong mga anak. Dahil sa gagandahang loob na binigay mo sa amin, Panginoon, sa aming mga pangailangan araw-araw, sa aming physical na katawan na pinagkaloob mo ang lakas, pinagkaloob mo na kami po ay makagawa ng kabutihan sa pamagitan ng aming paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Salamat po sa aming espiritu, sa spiritual na buhay namin na iyong binigay at pinagkaloob mo sa amin, na pinaghandaan mo ng buhay na walang hanggan, na kami po ay makasama sa inyo. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hindi namin matumbasan sa anumang mga bagay ang aming pagpasalamat sa inyo.
Hindi namin mabanggit kung anong mga salita na aming banggitin upang magpasalamat sa inyo, Panginoon. Walang katapusang pagpasalamat. Dahil ang buhay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ay mahalaga. Higit pa sa ibang mga bagay, Panginoon. Ang aming buhay ay nakalaan sa inyo. Salamat po. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming makasalanan na aming nagkagawa. Ito po aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay dumako sa pag-alaala sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagtanggap ng tinapay at ng saro bilang pag-alaala sa mga paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Ating pakinggan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat, sa unang sulat sa mga taga-Korinto, 11, talataang 23, ay ganito po ang pagkakasabi hanggang sa mga sumusunod na talata. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabi siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga mahasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hatulan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkadinig ng mga talataang ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng krisis na aming kinakaharap ng pandemyang ito, dakilang Diyos, ay ibinigay mo pa rin sa pagkakataon sa amin, sa bawat isa sa amin na kami ay makapagnambahan at makabigay ng pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. At huwag nawa maging hadlang ang kasulukuyang sitwasyon ng krisis na aming hinaharap upang kami, Panginoon, ay hindi makadalo ng aming pananambahan at ng aming mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na matapos ang pandemyang ito at mawala na at makabalik sa normal na pamumuhay ang mga tao. At ganun din, dakilang Diyos, sa pag-alaala namin sa aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tinapay at ng sarong ito, ay dalangin namin sa iyo, Ama, na iyong linisin ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkakasala, at kami linisin, Panginoon, at maging karapat-dapat na makibahagi sa mga alaalang ito. Ipatawad mo nawa sa amin ang aming mga pagkakasala at ang lahat ng aming mga kasalanan na aming nagagawa at dakilang Diyos, at marapatin mo ang bawat isa sa amin na maging karapat-dapat sa iyong harapan sa mga sandaling ito. Dalangin namin sa iyo ang tinapay at ang saro, Panginoon, na aming ginagamit ay iyong pagpapalain at iyong babasbasan, Panginoon, upang ito, Panginoon, ay maging karapat-dapat na mga kahalintulad ng iyong katawan at ng iyong dugo bilang pag-alaala namin. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ang patnubay at ang pag-iingat ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na mamalagi sa amin. Nawa, Panginoon, ay malampasan namin ang crisis na ito. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen.
Good morning, everyone. Good morning, brothers and sisters in Christ. It is time for giving. It is time to give an offering to the Lord. Our verse for today is found in the book of Genesis, kung saan po nagsimula ang lahat ng uri ng pagbibigay at kung paano nila ito inihahandog sa Panginoon. Dito po ay napaka-espesyal, lalo na po sa ating father in faith, kay Abraham. In Genesis chapter 22, it reads, "After these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, Abraham. He said, Here I am. He said, Now take your son, your only one whom you love, even Isaac, and go into the land of Moriah. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I will tell you of." Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac, his son. Nakakagulat po na nang tumawag ang Panginoon Diyos kay Abraham, readily ang sagot po ng Abraham ay, "Here I am." When God calls us to a ministry, ano po ba ang unang sagot natin sa Kanya? Yung, "Wait, Lord, may gagawin pa ako eh. Marami pa akong aasikasuhin. Marami pang nangangailangan ng tulong ko. O meron pa akong trabaho. Kailangan mo pa nga mag-overtime." But Abraham, ang sagot niya, "Here I am. Narito ako, O Diyos. Gamitin mo ako para sa iyong luwalhati." Pero hindi doon natapos. Although sumagot si Abraham na, "Here I am." Ito po'y nakakagulat sa lahat. "Take your son, your only one, whom you love," specifically Isaac. Meron pong pagkakataon na sa atin ay hinihiling din ng Diyos. Now, take your time. Take this one day na kailangan mo rin gawin sa iyong trabaho, ay offer mo ito sa akin. Oo, marami kang gawain. Oo, marami kang pinagkakabalan. Pero ito ang araw na pinili ko para sa iyo, nagampanan mo. Ito ay tungkulin mo para sa ministeryo, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ano ang isasagot mo? Ang sagot mo ba ay, "Lord, here I am. Do as you please." O, "Teka lang, mamaya na, bukas na." Remember, ang sabi po, it sacrifice. It is better to obey. Obedience is better than sacrifice. Ang unang nagawa ni Abraham is he obeyed the Lord. Nung sinabi niya, "Lord, here I am," at ang sabi ng Panginoon sa kanya, "I-offer mo si Isaac," hindi siya nagdalawang isip. He obeyed the Lord. At ganoon po ang naasahan sa atin ng Diyos. Once we obey God, as we offer to Him everything, hindi po mahirap sa Diyos na buksan ang pintuan ng langit at lahat ng daluyan dito upang mag-flow ang lahat ng blessings sa atin. Sa ganitong pagkakataon, napakahirap po ang blessing na mag-flow. Ako lang po, personally, by experience, talagang napakahirap. Pero dahil obedient po ako sa Kanya, hindi po ako nagmamataas.
Hindi po ako nagmamalaki. Pero there are blessings that come rightfully and in time. Hindi po siya nagmamaliw. I am one doon sa mga sinasabing living proof. Hirap na hirap din po ako sa aking hanap buhay. Pero because I love the Lord so much and because I know that God is a provider, He will not let me go hungry. I will not rebel against Him. Not worth it. Wala pong mararating. Dahil pag yun po ang pinanguna, asahan niyo po, walang benepisyo, walang blessing. At yun po ang inaasahan natin ngayon. You give a blessing, you obey God first. Gaya po ang sabi sa Romans 6, sa Matthew 6, unahin po ang Panginoon, ang kanyang righteousness, and all these things will be added unto you. Sumagot lang po muna tayo sa Kanya at ipakita natin sa Kanya na tayo ay obedient, kung maaari po hanggang sa dulo. Should He find us obedient, I believe that blessings will flow. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, I receive your mercy. Hey, I receive your grace. Hey, I will dance forever, Lord. Para po sa ating pagtatapos, tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos, kaya nararapat lamang po siya na pasalamatan. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi kung may pupuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabiglang pagkakataon, patuloy na patapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan.
Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, akin po kayong inaayaan na samahan po ninyo ako sa ating pangwakas na panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami na sa umaga pong ito ay niloob ninyo na kami po ay makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa Panginoon, ang inyong mga salita na amin pong napakinggan ay maitatanim po sa aming mga puso at isipan, at ganoon na rin na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Nawa, Panginoon, na-bless ang bawat isa sa amin. At kayo rin po, Panginoon, aming naitaas kayo at nabigyan ng pinakamataas ng antas, Panginoon, ng magpupuri. At aming patuloy na hinihiling, Panginoon, na sa araw-araw ay patuloy niyong ipagkaloob ang inyong proteksyon sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga lumalabas na nagpupunta sa kanilang trabaho o kaya saan pa man, Panginoon. Amin ding dinadalangin na nawa kayong patuloy na magkaloob ng lahat po ng pangangailangan ng bawat isa. Ang mga walang trabaho, Panginoon, kayo po ang magbukas ng opportunity upang sila po ay makakasumpong. Amin din pong tinataas sa inyo ang mga may karamdaman. Aming hiling na hipuin ninyo sila at ibalik, Panginoon, ang kanilang dating mga kalakasan. Nawa ang pag-ibig po ninyo ang siyang patuloy na magbibigkis sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, sa buong iglesia, Panginoon. At magampanan din nawa namin, Panginoon, ang inyong dakilang kabil. Walang iba ang pagpapalaganap po ng inyong banal na ebanghelyo. Sa amin pong pagwawakas, aming hiling na kayo ang patuloy na suma sa amin, Panginoon, sa bawat isa. At gamitin po ninyo ang inyong maliit na lingkod. Aming tatanggapin, Panginoon, ang pagpapala na manggagaling po sa inyo. Ang biyaya ng ating Diyos Ama at ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang patuloy na pag-iingat ng Banal na Espiritu ay sumasa atin palagi, ngayon magpakailanman. Siya nawa.